Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Senator Erwin Tulfo said yesterday, that the Blue Ribbon Committee no longer needs to investigate Martin Romualdez. Wow! Note, sabi dito, that Tulfo was a congressman during the wildly controversial 3 years when Romualdez was House Speaker, the same time the nationwide flood control corruption scandal was its apex. Close na alalay ni Martin Romualdez itong si Erwin Tulfo noon. Makita ko nga, may picture ako nakita, yung nag-inspect ata sila ng bodega ng mga bigas. Silang dalawa. Kung may trusted lieutenant ni Martin Romualdez noon, isa na ito si Erwin Tulfo. So ngayon, siya ang Blue Ribbon Committee Chairman. Wow, galing. Hindi namin siya pwedeng imbestigahan. Anong rason? Ligtas na si Martin Romualdez kung gano'n. So tingnan natin ang nag-react. 6,300 ang nag-react, 4,000 ang tumatawa, 270 ang galit, 1,800 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 80% ang tumatawa sa pahayag na ito ni Erwin Tulfo. Okay, basa tayo sa mga comments. Ito. Jensen, the legend of Tulfo, not the last law bender. Sacrificial lamb it is. The author of Bendalo, the script is now scripting. Damay na sila dyan kapag umawit na si Romualdez, ang siste panang madaming majority. Talagang hindi nila pwedeng galawin si Romualdez. Yan ang tingin ko. Dahil nag-warning na siya eh. Malala nyo yung, I think, 8 minutes video message niya nung tinatakot na siya ng ombudsman na sampahan na ng kaso. Sige, marami akong alam. Sabi niya, pag itumba nyo ako, itutumba ko rin kayo. That's a threat. So ngayon, para hindi mapaya ang Pangulo, ayun, nagbanggit ang ombudsman na malapit nang sampahan. Yun naman ang basyan ng Pangulo na masakit sa akin na malapit nang masampahan. What is malapit sampahan? Gaano kalapit yan? In terms of days, months, or years? Gaano katagal bago siya sampahan? At kung sasampahan man, gaano kalakas yung kaso para masigurado na makulong si Romualdez. Kaya maraming katanungan ngayon na hindi pa nasasagot. Kaya so ito, sinearch ko, bakit anong dahilan na hindi na pwedeng imbestigahan? Ang nakalagay dito sa Google, nang dahil daw ang kaso ni Romualdez is nasa ombudsman na. Nasa prosecution phase na daw. Kaya ang Blue Ribbon is more on legislative inquiry in aid of legislation. Kaya hindi na kailangang imbestigahan. Bahala ng ombudsman. Ligtas talaga. Ligtas na ligtas si Martin Romualdez. Wala akong nakikitang posibilidad na makukulong siya ngayong panahon ng Marcos Jr. administration. Kasi damay-damay sila.
The only chance is pag-upo ng bagong presidente sa next election. Dahil sinabihan na nila, nagsabi na si BP Sara, nag-warning na, galingan nyo, tanggalin nyo ako, sabi niya. Kung mapatunayan ninyo na meron akong unexplained wealth, magre-resign ako kagad. Yun ang kanyang hamon eh. Kailang, pag hindi ako natanggal, humanda kayo dahil pagbabayarin ko kayo sa 2020. Kaya, ang taga, ilang buwan pa. Anyway, less than 2 years na lang eh. Mag-e-election na. At konting panahon na lang, kaya may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning, di ba? Yun ang kasabihan. Kaya, sige lang, pagbigyan na lang natin si Erwin Tulfo. Wala na tayong maasahan sa kanyang blue ribbon. Ang iimbestigahan nila na isunod itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi si Lacson ngayon nag-gather ng ebidensya tungkol daw sa mga maanumalyang flood control project sa Taguig. Wow naman. Sa Taguig pa na ang klaro na maraming ghost projects o mga substandard is Ilocos Norte. Bakit ayaw nilang puntahan ang Ilocos Norte? Alam nyo na. I don't know sa distrito ni Martin Romualdez sa Leyte. May nag-imbestiga ba? I think wala pa. Kaya ang iniimbestigahan is Taguig, Davao City. Kasi nandyan ang mga kumukontra sa kanila. So, good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko dire sa balay ni Karen Ngaso nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So, mao na ni ang itsura o kadako sa buslot sa iyang yero. Dire dapit mo na ni ang gipang butangan lang gani og trapal. Sugi pang susugluhan lang gani ang uban. Ang diri ibutangan lang og tunnel bag. Tarpulin. So mo na ni ang itsura sa ilang higdaanan. O mo na ni ang gitabang nga ero nga napulo kabuk nga digis kataas. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Katop na gyud sila. Karong adlaw karong tak na ako dako kay pasalamat sa Ginoo ug sa imo pod sir kung kinsa ka man tabangan pagid ka sa Ginoo daghan kay grasya kay ang 16 na katuig nga sinako karon gwapo na gid kaayo di na gid mo lusot among mata. Salamat gid kaayo. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa nagtabang pod sa sir. Unta sa tanang panahon ang pagkamalipayos di pamilya nimo ug maayong panglawas kanunay naa di ani.
ginaot unta nga mupadayon pag gid ni sa dagan pang katuigan padagan pa nga mga parehas namo nga naglisod na nga sig dagan-dagan kung mag-ulan nga dagan pang matabangan nimo. Salamat gid kaayo. Salamat po.